na ganito. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng direktiba para sa ibang ahensyang may kahina-hinalang pondo sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Gayunpaman, binigyang diin ni Castro na kinakailangang may sapat at detalyadong ebidensya ang anumang aligasyon ng irregularidad bago ito iharap sa Pangulo para sa masusing paglipaso. Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. Sa ngayon, inatasan na ni Marcos Jr. ang Department of Budget and Management at ang Department of Public Works and Highways na masusing suriin ang mga questionabling bahagi ng panukalang 2026 budget ng DPWH at gumawa ng kinakailangang pagwawasto rito. Mas maganda na rin na ibang mga ahensya, tignan din nila kung ano yung nai-report nila at baka nga mayroong naisingit sa proposal nila na hindi na dapat maisingit. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na magpapatupad ng mas mahigpit na proseso ng pag-aproba ang Department of Finance para sa mga flood control project. Ani Castro, agad na kumilos ang DOF upang paigtingin ang kanilang sistema ng pag-aproba sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo ng bayan dulot ng katiwalian. Ibinahagi ng Palace Press Officer na napagkasunduan ng Investment Coordination Committee ng Economy and Development Council sa kanilang pagpupulong noong Agosto 12 ang pagpapatupad ng mas mahigpit na proseso sa pag-aproba ng mga flood control project. Sa ilalim ng bagong patakaran, sa ilalim sa masusing pagsusuri ang mga flood management project bago ito isakatuparan. Layunin ng bagong hakbang na ito na siguraduhing wasto ang kalidad ng mga proyekto. Maging kapaki-pakinabang ito sa mga mamamayan at kalaunan ay maaabot ang long-term sustainability goals nito.